Ang inyong lingkod po, Bishop Bien, kasama ko po ang Pastora Winnie. Ma, say hi, hello. Okay, halika dito at bumati ka muna. Yan. Ah, dilaw na dilaw siya. Cory ang dating niya ngayon. Gusto ko lang muna, sabi niya bumati lang. Pero, hi, hello. Good morning. Galing kasi kami ng Dubai. Nakakatuwa ang Panginoon dahil wala talaga kaming kapera-pera. Wala kaming ginastos, puri ng Panginoon. Natatakot kami. Wala kasi kaming dirham kasi kailangan doon. I just got 1,000 pesos sa wallet ko. Siya naman naubos doon sa pagbayad niya ng airport tax. So, nakakatawa ang Panginoon na gumalaw siya sa ministry without us spending anything. So praise God for that. Palakpakan natin si Lord. Kaya it's a testimony for everyone na when you go out on a mission para sa Lord, siya talaga ang magpo-provide. At nakakatuwa pa po na nakita ko doon si Aiko Prialde, which is, she's one of our young people before, na very active, malakas maghakot ng tao. Nakita ko siya doon. Tapos, medyo liko ang buhay. Meron siyang live-in, partner. Pero na nakita niya kami, since last time, nag-visit kami, magpapakasal na sila pag alis namin. So, naka-pending na sa ano tawag doon, doon sa embassy ng Dubai, ng Philippines sa Dubai. Kaya purihin ang Panginoon for that. And so, I would like to just say na i-share ni Bishop ngayon that you are partners. We are partners. And truly, you are indeed our partners sa gawain ng Panginoon. Lahat ng endeavors namin, sabi ko wala kaming pera. Though you send us your tithe ng simbahan, pero hindi talaga po yun para sa amin, kundi sa mission work. Marami kaming ni-spend and we are building the kingdom of God. Sa Iriga, meron kaming tinatayo na event center para maging center siya ng mga pastoral for training. And then, I would like to thank you for your faithfulness. No? Meron kayong kahit I don't know, hindi ko maika-count, but you have a part sa gawain namin ni Bishop. And this is for the glory of God. And I believe na ipoprosper kayo greatly ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa suporta nyo sa headquarters, sa Parañaque Church. May bubong na siya, mukhang tao na rin siya. So malapit na siyang matapos at pinipinturahan yung ibaba dahil ginagamit ng Lord yung mga politicians in order to win favor from us, from the church. Tapos, yun nga yung mga lakad namin, finance ng Panginoon, and talagang partners namin kayo. Kaya yung ma-meditate nyo ngayon, yung message ni Bishop about being partners, you're indeed our partners. Kaya sinasabi to sa inyo ni Bishop para mapagpala kayo at hindi kayo naghikaw sa buhay. Sabi nyo, ang hirap-hirap ng buhay. Dapat sabihin natin sa sarili natin, who are not final, pina-finalize pa tayo ng Lord. Alam nyo ba, yung pag may project, may pina-finalize, pinupulido. So pinupulido tayo ng Panginoon sa mga pangyayari na mahirap, but God is always faithful. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, pina-finalize pa tayo ni Lord. Bless you. Okay, salamat. Palakawan po natin si Pastor. Okay. Sino po yung mga tatay dito? Taas nga kamay lahat ng mga tatay. Okay, 1, 2, 3. Yung bunso ko, natay na. 4. Dito po, tatay. 5, 6, 7. Dito, yung iba, 7. Okay, so, meron pong 7 tatay tayo na nandito. Mga nanay, ilan po mga nanay? Meron tayo. Yan. Madami po ang nanay. Ano yan, mga nanay? Yan. Okay. Mga magiging nanay pa lang. Taas nga kami, mga magiging nanay. Ayusin mo. Yung nangangarap na maging nanay soon, okay. Yung mga nangangarap lang. Masama ba mangarap? Hindi naman, di ba? O, dito, nangangarap. Okay. Sino ba maging nangangarap? Yung wala na talagang pangarap na maging nanay, parang na talaga siya. Wala na talaga. Okay. So, thank you. At
Ang paksa po natin ngayon is partners in Christ. Okay? Partners in Christ. Mahalaga po sa isang partner ay meron silang one heart. One heart, okay? Kailangan may one heart, meron tayong one mind, meron tayong one vision, meron tayong one God, meron tayong one direction. Mahalaga po yan, ating nakikita na sama-sama tayo para hindi lang isa ang happy, hindi lang dalawa, kundi lahat tayo ay happy sa buhay na ito. Okay? And mahalaga din po sa isang tao na pag-isa, ang ganda po niyan, pagka partner tayo meron tayong one heart kasi yung mahina naiaangat. Okay? Hindi po natin pwedeng yung nakaangat na hihilain pababa. Bagkos ating pong tutulungan ang nasa baba na iangat. Yun po yun. Yun po, yung unity po natin. Naalala ko, 2 years ago, ang kalalakihan sa Parañaque ay pumunta sa Santo Niño para umakyat sa bundok. Meron akong kasama na mga 20 katatayan. At ang masaklap nito, meron kaming kasama na naka-wheelchair. Parang si Ding, naka-wheelchair. At ang goal nila, may akyat yung naka-wheelchair doon sa taas ng bundok. Okay? E di, sa una, nag-meeting muna, sabi ni Pastor Art, ano sa palagay nyo? Okay? Itong ating kasamahan na naka-wheelchair, I forgot the name, iaakyat ba natin sa taas o iiwan natin sa baba? Ang una, sabi, kung iiwan natin sa baba, sino ang gusto sumama sa kanya? Wala. Wala, gusto umakyat sa bundok Ngayon, kung iakyat natin sa bundok siya, para may akyat natin, magtulong-tulong tayo para maranasan din naman nila ang ating mararanasan. So, maganda ang nangyari dahil may 4 na tatay na ang 2 na sa unahan para hilain yung wheelchair at medyo matarik at ang 2 naman nasa likuran para itulak yung wheelchair. Okay. So, pagka napagod na yung 4, may nakahanda na naman 4. Di? Ang saya-saya, di ho? Ang saya-saya. So, parang kahit mahirap, sayahan mo lang ang buhay. Okay, sabihin mo sa katabi mo, kahit mahirap ang buhay, paakyat, sayahan mo lang. Yan, kailangan sayahan lang, okay? Kasi mahirap na nga ang buhay paakyat, lungkutan mo pa, wala na. Kailangan talaga sayahan yan, sayahan. Okay, so, mahirap yung tao na pag mahirap na, ayaw na. Gusto lang niya laging madali. And alam niyo, pag pinag-usapan ang growth, painful yan. Painful. I was so lonely noong kamakailan na yung aming mga young people na iba, noong kasagsagan ng aming campaign ng church building, lumabas na ng simbahan, ayaw na nila. Ano daw ang reason? Sabi ko, anak, ano reason? Papa, sabi nila, di na daw sila masaya dito. Kaya pupunta na sila sa ibang lugar, sa Victory, kung saan masaya sila. Nalungkot po ako kasi ang simbahan, sa totoo lang, ang saya dyan, 20% lang. Ang lungkot, 80%. At ang buhay talaga, sa totoo lang, hindi lahat masaya. Hindi lahat masigla. We fight, si Pastor Winnie, we fight. Sabi nga niya, nag-mission kami, wala kaming pera Alam mo yung mag-mission ka na wala kang pera at minsan may iwanan ka sa bahay. Alam ni Pastor Vidal yun, ang buhay doon sa United Arab Emirates. Iwanan ka sa bahay na wala kang pera, na may gusto kang bilhin pero di mo mabili. Kaya talaga tapos nasa abroad ka. Nasa abroad ka. Okay. Parang masaya pero sobrang lungkot. Okay? Ganon yan. Maraming tao, pagka nahirapan na, hindi na siya masaya, takbo na siya, larga na siya. Pero alam nyo,
Wala naman pong taong lumaki na hindi dumaan sa struggle ng buhay. Ang bata, bago yan maglakad, ando na yung lalagnatin, magtatae, tutubuan ng ipin, andoon na yung iba't ibang sakit dadating sa kanya, pero we fight for it. Nanganganib siya na mamatay, pero nilalaban ng magulang hanggang sa lumaki, at tuloy-tuloy yun. So, very painful ang magpalaki. Malaki na. Wow, okay na, malaki na. Hindi, mag-aaral yan eh. Yung tuition fee, painful yan. Di ba? Painful yan. Nasasaktan eh. Di ba? Tapos noong nagdadalaga na siya, syempre, na-inlove na siya. Kala natin yung ma-inlove, masaya. Pero alam nyo ba, ang ma-inlove, painful yan. Di ba, Maring Alma? Painful yan. Okay? Malungkot yan. Okay? So, maraming tao, pagka kinorek mo, ayaw na. Ayaw na kasi na-correct. Nasakta na. Pero alam nyo, mas mabigat ang mga koreksyon na pinagdadaanan ng mga leader na sa top rank. Kasi kung halimbawa, ako yung bishop, 32 na simbahan, local and abroad, may mga time nga na nagagalit na sa akin si Mrs. kasi minsan di na ako makatulog. Dahil yung gabi sa atin, umaga sa Amerika, at madaling araw, maaga na sa United Arab, at medyo maghapon na sa Canada. Pag meron yan mga problema, magre-ring ang phone, malalim ang tulog ko, kailangan ko yan sagutin. Kasi hindi po pwede na hindi ko sila sagutin. At kala ko, nasa retirable ako, pero hindi eh. Yung pain, andyan pa rin. Considering na mayroon ka pang pinagdadaanan sa buhay, mabigat talaga yon. Pero naging ugali ko, sabi nga ng taga-Bulacan, na mga pastor association, sa lahat ng nakakausap niyang tao, si Bishop Bien lang, ang pagka-tinext ko, sagot agad yon. Sagot agad. Why? Kasi nakikita ko na hindi naman tatawag, di naman magme-message sa iyong tao kung hindi kailangan kanya. Tama? Andiyan ba kayo? Dapat updated ka para may panabik sila. Gusto ko ang taong ito. Gusto ko ang taong yan. So, eto na, babalikan ko na ngayon yung aming paakyat sa bundok. Nung umakyat kami sa bundok, ay talaga nagpalit-palit. Pero ang maganda, yung paralyzed, yung parang si Brother Ding, naiakyat doon sa bundok. Alam nyo, nung may akyat, yung nag-akyat ang mas masaya kaysa nakaakyat. Okay? Palakpakan sila, palakpakan. Nag-enjoy kami, doon kami fellowship, nasa bundok na siya. Eh, nakatapos niyan, ang siste, yung pababa na. Kasi kung 4 ang kailangan sa pag-akyat, mas mahirap pababa. Kasi pag nabitawan nila yung wheelchair, matulin pa yan sa kidlat. Pababa. Ang nilagay ko, 8 na katao. Okay, 8 na. Okay? So may 4 na sa harapan, yung isa naganak, yung isa nakatukod, at may 4 din na nasa likuran. Teamwork. Pero alam nyo, nakababa kami na walang nakapinsala. Napansin ko po, sa buhay, lagi nating tatandaan na lahat tayo ay partner in Christ. Sabihin mo nga, partner. Walang iwanan. Walang tanggapin natin, di ba? Okay. Tama ba yan? Amen? Partner tayo. Okay. Di ba? Hindi yung minsan kapartner mo. Madalas kami nga ni Pastora Winnie, nagbabangayan kami. Kasi, ang totoo, pag tumatanda ka pala, bingi ka na. Pares na kami bingi eh. So, kinakausap mo na parang walang kang kausap. Siyempre, pag hindi ka na naiintindihan, mainiting ka, irritable ka na. At napansin ko, bakit kaya ang mga matatanda makukulit na? I realize na kaya pala makulit ang mga matatanda kasi marami na silang time na wala na masyadong kausap.
At ang mga kabataan naman, ang dami niyong kausap, ang dami niyong activities na ayaw niyo na magpaabala. Eh ito naman mga matatanda, ayaw nila na parang feeling nila naapakan sila, dinidisrespect sila. Kaya from time to time, pinipilit namin mag-connect sa inyo, pero kayo, gusto na ninyong mag-disconnect sa amin. Ba't ganon? Okay? O sabihin mo ulit sa katabi mo, partner. Walang iwanan. Okay? Kailangan natin unawaan. Yan, unawaan. Unawaan, okay? Kasi talagang pagka maikli ang ating utak, hindi natin maaabot yung gusto nating marating sa buhay. Andiyan ba kayo? O, kumusta na ba kayo? Okay. Kumusta na? Alam niyo yung table ministry, napaka-effective sa ibang bansa. Talagang napaka-effective. Kaya yung si Aiko, grabe. Talagang sabi ko, pagbalik ko, magpapakasal na kayo, ha? Opo, Bishop. Pagbalik ko, nag-ayos na nga sila, magpapakasal na sila eh. Okay? Tapos meron doon, maghihiwalay na. Pagbalik, ayos na. Meron doon, sabi ko, magpapaanal kayo ng marriage ninyo kasi gusto nyo mag-ministry, wala mo ng ministry, ha? Okay, pagbalik ko, hindi pa napaanal ang marriage. Kasi sabi ko sa kanila, maghiwalay na lang muna kayo. Sabi ng babae, sige po, Bishop, maghihiwalay po kami muna. Kaysa magsasama kami na hindi naman tama ang aming pagsasama. Di ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit si Master, si Mike, napakaingat niyan kasi sabi nga, experience is the best teacher. May mga naging karanasan niya sa buhay na talagang nagbigay sa kanya ng kalungkutan at pasakit. Kaya sinundan na lang niya si Master Ipoy niya. Nasaan si Kuya Ipoy? Andoon siya, no? Talagang banding silang maigi. Okay, partner in Christ. Okay, basahin natin itong scripture na ito. I love this passage, okay? Ano po ang pagkasabi? Okay? Every time I think of you, I give thanks to my God. Wow, ganda, no? Tuwing maiisip kita, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Pag ako ba'y naisip ninyo, nagpapasalamat ba kayo sa Diyos? Sino yung nagpapasatotoo lang? O talagang nagagalit kayo sa Diyos pag naiisip nyo ako? Di ba? Every time I think of you, I give thanks to my God. Wow, what a blessing. What a life. Okay? What a life of sacrifice and so many self-denials na ibinigay sa iyo. What a blessing. Every time I think of you, I thank my God. Ganda na, ha? Okay, pangalawa po, sabi po rito. Whenever I pray, I make my request for all of you with joy. Wow. Di na daw yung partner in Christ. Una, pag naalala ko si Matel, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kahit na pinahinto na yung aming programa, marami nagre-request sa amin, andyan pa rin siya. Okay? Thank you sa buhay ni Matel. At tuwing naman ako'y magpipray, ay talagang yung request ko, ay talagang, Lord, pagpalain mo na lang si Matel. Lagi na siyang included in my prayer. Grabe niya, grabe. Ay ako ba isinasama niyo sa panalangin? Yan. Last year, ang tindi ng mga pinagdaanan ko, di ba naoperahan ako, tapos last year, tapos sa taong ito, nagpa-radiation ako, 39 session. Pero tuwing ako makikinig sa Zoom ng Parañaque, lagi talaga akong isinasama sa panalangin. Kaya naisip ko, gusto ko na sanang gumibap eh. Gusto ko nang bumigay eh. Pero maraming tao, naramdaman ko na nagmamahal sa akin. Kaya gusto ko pang mabuhay. Pangako, di kita pangako, di kita pababayaan. Di ba? Sinungaling. Noon yun, pero ngayon hindi na. Di ba? Yan. So every time, tingnan po natin, nasabi niya dito, no? I always include you in my prayer with joy. And in verse 5, it says, galing itong Philippians. And susunod po, verse 5, it says, basahin natin sabay-sabay, for you have been my partners. Yan, mamatay. Talagang grabe.
Okay, namamatay po. Okay, yan. Huwag niya pating patayin yung partners. Okay, 1, 2, and 3. Okay, namamatay po dito sa akin. Dito na. Okay, 1, 2, and 3. For you have been my partners in spreading the good news about Christ from time to time till now. Yun yung sinasabi ni Ate Dang na affirming Jesus. Saan tayo nagka-partner? Di ba in spreading the good news of God? Di ba nagka-partner tayo dahil kay Jesus? Yun naman ang dahilan partner tayo in Christ, hindi partner in crimes. Partner in Christ. At dahil dito tayo nagkaisa, dapat wag nating kalimutan na ang ating pinagkaisahan, magwi-win-soul tayo and make disciples. Yun talagang ating pinagkaisahan. Nagkaisa tayo na tayo ay magdaan sa process. Nagkaisa tayo ng ating buhay, ating isusuko sa Kanya. Para lahat tayo ay sabay-sabay na lumago sa pananampalataya. Yun ang ating pinagkaisahan. Kasi naniniwala tayo na itong Diyos na tumawag sa atin, sincere siya sa pagkatawag sa atin. Okay? Tingnan po natin. Ano po sabi rito? Okay? After ng partners in verse 6, ano po ang sabi sa verse 6? Okay? 1, 2, and 3. Wow. Siya na nagsimula, siya rin ang tatapos. Meron akong bagong project ngayon na pinasimulan 1 year ago sa Bicol, Iriga. Kanina habang nagdadrive ako, ito, magpi-finishing na po yung 5 pintuan. Napakabigat po para sa akin kasi noon, 20,000 a week. Labor and materials. Ngayon po, nagre-require na ng mga almost 30 to 50,000 a week dahil nasa completion na po kami ng pagtatiles ng mga kwarto sa dream ko, sa inis ko, na tuwing pupunta kami sa Bicol, wala kaming matulugan kung di mag-hotel. At itong hotel na ito, gusto niya 7 lang ng umaga hanggang 7 lang ng gabi hanggang 7 ng umaga kami mag-stay. Dadalhin na namin ang aming gamit, tapos babalik na naman kami 7 hanggang 7 naman ng umaga. So, siyempre, medyo senior na ako. May time nagaganon-ganon ako, wala akong mahigaan. Na-challenge ako. At the same time, nakita ko po na kailangan mayroon talagang napupuntahan ang mga Kristiyano para ma-training sila, ma-expose. Ang nilagay sa akin ng Panginoon, 3. Bicol, Batangas, at dito sa Tagaytay. Ang huli po yung itong area dito sa Cavite. Sa Cavite po, pinagpipray ko na yan maging center naman ng ating Bible School. Doon's mission. Tapos sa Batangas is about the system. Ngayon, inumpisahan ko yung trabaho kasi naniniwala ako na si Lord ang may gawa nito. Actually, walang pera eh. Pero mayroon lang pagsunod eh. Pero alam niyo po, sa loob ng 1 year na ginagawa yon, walang Sabado na hindi nabigyan ng payroll ang mga tao. Partida pa, nagkasakit pa ako noon. Okay? Kailangan ko rin ng almost kalahating milyon na nabigyan naman ako ng discount, almost 100,000 na binayaran ko. Plus, mayroon pa kaming Paranaque. Okay? Pero alam niyo po, napansin ko po, pagka kapartner mo si Kristo at sinamahan ka ng mga totoong partner sa pananampalataya, wala pong trabaho na inyong pasisimulan na hindi niya po inyong tatapusin. Ngayon po, yung 5 pintuan, ang target ko po, bago matapos ang taon, bago matapos ang Disyembre, tapos po yung 5 pintuan na yan. Sa Diyos ang kapurihan, na wala po ako talagang pera na hawak. Okay? Yun po yun eh. Siya na nagpasimula. Okay? For I am certain that God who began a good works within you will continue His work until finally finish on the day
when Christ returned. Jesus Christ returned. So, hindi lang sa project yan. Maaring sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Yes, may mga pangarap tayo sa buhay. Maganda ang plano natin sa buhay. Pero, ang pakiusap po sa atin ng Biblia, may plano na po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag natin sapawan ang plano niya. Kasi mahirap po makipagbuno. Mahirap makipag-away sa Diyos. Mahirap. And sa apat kong anak, andito siyempre sa inyo yung aking bunso, natutuwa po ako na kasama ninyo, dito siya nagkatawan tao sa Cavite. Kaya bagamat ang kanyang spirito ay Parañaque, ang kanyang kaluluwa ay Parañaque, pero nagkatawan tao na siya dito sa Cavite. Yan. And he has a lot of plan, pero lahat ng anak ko ay bukas ako pagdating sa plano ng Diyos. In fact, si John Bien, determine ako na ako na mismo magpaplano para sa kanya. Kasi sinubukan niya na magplano sa kanyang sarili, pero maganda ang plano, kaya lang ang resulta hindi maganda. So subukan ko naman ako ang magplano. Sabi ko sa kanya, ipapadala kita sa Canada, baka sakali magbagong buhay ka doon. Okay. At magtagumpay ka. Yan po ang usapan namin ni John Bien. Okay? And yield lang. Nag-yield lang tayo sa plano ng Panginoon. Kung ito ba si paring Joseph, gusto niya magpastor, bakit natin kukontrahin, di ba? Hayaan natin na magpastor siya dahil yun naman ang kanyang dugo. Diyan naman si attorney na susuporta sa kanya. Walang problema yan. Si Timo, laban. At alam niyo, may invitation siya sa Amerika. Sabi niya, Papa, next week, interview na ako sa US Embassy. Pag ako, sabi niya, paano ang pamasahe ko? Anak, di mo problema ang pamasahe. Ang problemahin mo, makapasa ka, makakuha ka ng visa. Di na problema ang pamasahe. Okay? Pag nakasunod yan, si Timo, malay mo, isa-isahin ko na yung mga anak ko na pahingiin na ng visa. At pag-pray ninyo, sana si Pastor Vidal makarating din po ng Amerika at saka si Pastora Roda. Although, wala naman si Pastora Roda pangarap na makarating doon. Ang tamis mo na kanyang ngiti. Okay, balik na po tayo dito sa ating mensahe. Okay, mga kapatid, partner in Christ. Okay, number 1 po, partner in Christ is always remembered. Okay, is always remembered. Okay? Alam nyo, kailangan po talaga idinadalangin, inaalala natin, pinupuntahan natin ang ating mga kasamahan. Hindi tayo sigurado kung ano ang kanilang kalagayan. I suggest, this is not a doctrine, but whenever you pray at may pinaalala sa iyo ang Diyos na isang brother mo, isang sister, puntahan mo agad. Puntahan mo. Huwag lang i-call. Kasi pag kinol mo, kumusta ka? Okay lang. Di ba? Ang sagot ngayon sa hindi okay, okay lang. Pero totoo, hindi okay. Calm. Okay? Tanungin. Alam niyo yung hawak mo lang sa kamay niya, okay? Iba po yun, iba po. I experience na sa buhay, minsan di nila naiintindihan ng preaching Pero yung yakapin mo sila, intinding-intindi nila Pabakan mo ng kamay, intinding-intindi nila Ma-feel nila na andyan ka, love mo sila. So always remembered, and not only remembered, bagkos, sabi nga po para ang buhay nila ay maging order. Because when life is disorder, there is always condemnation and confusion. Pagka ang buhay, wala ng order,
Lagi yan. May confusion, may condemnation, and mayroon fear. Mayroon fear. So, sabi nga nung ni Noki, asawa ni Noki, doon sa Dubai, Bishop, ba't gano'n? Nagbibigay naman kami, pero di kami mapayapa. Ganon? Paano kayo magbigay ng inyong tithes? Ganito kasi ang pagbibigay namin sa tithes. Yung kalahati, binibigay namin. Yung kalahati, hindi, kasi doon kami kumukuha ng aming pamasahe, papunta sa simbahan. Pag nagutom kami, doon kami kumukuha ng aming pangmerienda. Okay? At ang iba naman, sa aming mga contribution, kung may encounter, doon din namin kinukuha. Aba, mukhang hindi tama yan. Bagong version ko yan. Ilang taon na ako sa pagsunod sa Panginoon. Nakita ko rito yung pagbibigay mo, 50 for God, 50 for you. Okay? Yung tawag nun, 50 for God, 50-50. Hindi tama yan. Dapat, buo mong ibigay kay Lord yan. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Na ibigay mo, buo kay Lord. Ako nga, kadalasan, buo ibinibigay ko na sa gawain ng Panginoon Diyos. At wala akong takot doon. Kasi alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon kung ang ginagawa mo naman para sa Kanya. But you know, when you put your life into order, blessing come into order. Kapag nilagay mo ang buhay mo sa order, ang pagpapala ay magiging order din. Pag nilagay mo sa tama ang buhay mo, tama din ang blessing. Kaya mahalaga ang iyong kapartner, pag naalala mo siya, puntahan mo. Kumustahin mo siya. Kumusta ka? Ano na ang kalagayan mo? Okay? At tulungan mo siya. Kasi naniniwala po talaga ako na ang tagumpay niya, tagumpay mo rin. Andiyan ba kayo? Meron ba akong kausap? Nagigit nyo ba si Bishop o closing prayer na tayo? Nag-get natin? Okay, so you always remember. Next is, partner in Christ is always included in prayer. Not only remembered, but rather include in prayer. Okay? A prayer partner in Christ. Kadalasan po na mga public enemy number 1 natin ay yung ating ex. Yung natawag ng matalik na kaibigan, mortal na kaaway. Yung mga mortal na kaaway natin, yung mga dati nating ka-close na may relasyon tayo. Tama ba ako mali? Di ba? Tama, di ba? Ay, yung mga tao naman na wala tayong relasyon, di naman natin silang kaaway. Wala naman talaga tayong pakialam doon sa mga taong wala naman naging kaugnayan sa buhay natin. Ang masakit talaga, yung mga taong minahal mo, inalagaan mo, pinaasa mo, nagsumpaan kayo, katapos bigla kayo naghiwalay. Ewan ko, tama ba ako, Eman? Tama ba ako sa sinasabi ko o mali? Eba, tama ba? Marincini, tama ba yan? Okay, tama. Okay, kumari ha? Okay, tama ba? Kuya Mike, tama ba yon? Yung mga ex mo, yan na ngayon ang mga mortal na kaaway mo. Yan ang mga mortal mo. Ex-girlfriend, ex-wife, ex-best friend, di ba? Kasi siya nakakaalam sa buhay mo. Pero sa totoo lang, yung mga taong yan, maganda naman ang relasyon ninyo. Bakit nangyari yon? Maybe because yung prayer life ninyo sa isa't isa naputol. Naputol. Kasi hindi mo talaga may pagpe-pray ang tao, nagalit ka pa. Ang hirap ipag-pray ng kaaway. Di ba? Mahirap. So dapat, bago mangyari yon, i-connect lang natin ang ating buhay sa kanila. Okay? Isama pa rin natin sila sa prayer. At ito'y dapat pinagtitibay sa bawat isang simbahan kasi time will come na kayo-kayo, maaaring maghihiwa-hiwalay tayo.
Pero sana kahit nahiwa-hiwalay tayo, partner in Christ pa rin tayo. Amen? Welcome pa rin tayo sa isa't isa. Okay? Dapat ganun ang ating takbo. So, pag nakita natin, wow, itong taong ito, I will always include in my prayer kasi kapartner ko po ito. So, ano ang mangyayari? Masarap ang mag-fellowship. Masarap yung mga tinatawag na homecoming. Ako, di talaga matuloy-tuloy yun, pero dapat ituloy niyo, Pastor Vidal, Roda, yung mga homecoming, yung mga reunion. Magbandingan ulit kayo, yung mga naghiwalay kayo na magagalit sa isa't isa, katapos, bigyan niyo ng time ang restoration. If we are really partner in Christ. Amen? Mga ilang buwan na rin na medyo nagdaramdam na yung aking asawa. Kasi pagka hindi po siya naisasama sa mga pag-uusap, pakiramdam niya inaapakan siya. Tama nga naman siya. So sabi ko kahapon, punta tayo sa ACNR. Wala naman talaga kami budget, pero nung nandoon na kami, nakita niya yung kanyang desire na salamin, na ribbon, na pag sinuot niya, ang dating niya parang super ganda siya. Kayo medyo may kamahalan, tiningnan niya, tapos niya, Papa, tingin mo, bago ba? Bagay ba? Oo ma, ganda. Kaya lang, alam mo naman, wala tayong pera kaya sinauli niya. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba talaga? Opo, gusto ko. Okay. Sige, bilhin natin yan. Walang problema yan. Tapos, nung binili ko, talagang ang sigla-sigla niya lagi. Bumila siya sa pagkain, inayos niya ito. Sabi ko sa kanya, mahal ka naman talaga ni Papa Kaya lang, madalas, wrong timing ka lang ng pasok sa akin. Kaganda-ganda ng aking focus sa ating ministry, pinag-uusapan ko. Minsan, nandun ako sa climax na ginagawa ko yung mensahe mo. Mensahe, wow, grabe, sarap nito. Thank you, Jesus. Thank you. Tapos bigla kasi sigaw, Pa, baba ka na dito! Sige, Panginoon, magbe-break muna tayo. Kasi tawagan ako ng aking pangalawang Panginoon. Ikaw, God. So, pag binalikan ko na, di ko na ma-recall saan ako, ano kayo idudugtong ko dito? Nawala na ako sa climax. Yung mga gano'n. So, may mga time na kailangan nagkakaintindihan kayo maigi ng inyong partner. Kasi sa totoo lang, di naman talaga kayo magkaaway. Sa totoo, nagsumpaan nga kayo na nagmamahalan kayo Kaya lang may mga maliliit lang na conflict sa buhay na hindi naayos, hindi na idudugtong na dapat pag-usapan. At ang solusyon doon is prayer. Kayo ba sa mga mag-asawa, nakakapag-pray pa rin ba kayong dalawa? O kanya-kanya na kayo? How is the primary 12? Nakakapag-pray pa ba kayo ng maayos? O ang nangyayari sa iyo, puro trabaho na lang? O puro punaan na lang? Dahil sa mga pagkukulang sa isa't isa. At di nyo na nararamdaman yung tamis, yung sarap na mabuhay sa Panginoon. Diba? Alam mo yan, Maring Alma. Binagdaanan mo yan, di ba? Pero napansin ko, Mari, mukhang gumaganda ka ngayon. Parang, kung ako lang ay binata, baka naligawan kita. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So yung mga ganyang buhay, di ba? Nakangiti naman yung isa na, okay, di ba? Ang sarap na mag-asawa, di ba? Napapansin ko kasi, alam ko ang babae kapag ang babae na-in love na, paniwala ka? Pag may naligaw, pero na-in love na talaga, pero hindi, pangit yun. Pero pakikita mo, pag na-in love na siya, nagpapaganda na yan, yung mga book niya, tirintas na kaagad dito, yung magpapaipit-ipit niya sa taas, yun, tapos ang gitin mo, papraktisin mo na sa salamin, paano kaya kung maganda? Papraktisin na niya, di ba? Yan yun. Pero wag mo sasaktan siya. Wag mo sasaktan. Okay? Sabi nga,
bakit itong babaeng ito, napaka-powerful ng buhay, na kaya niya pasundin ang lalaki at maaring ipahiya pang lalaki, na kung tutusin sa Bible, maliit lang naman siya na bahagi ng lalaki. Tadyang lang siya eh. Nung natulog siya, hindi naman pinutol ang ulo ng lalaki. Okay, puputulin ko ang ulo mo ha, tapos ikaw ngayon ang magiging babae. Hindi ulo eh. Tadyang lang eh. Maliit siguro. 1/4 kilo lang yata yung tadyang, di ba? Nag 1/4 ba? Maliit lang. Pero, grabe kong umasta. Ah! Diba? Pero tadyang lang. Bakit gano'n siya? Kasi sabi po, yung tadyang daw na kinuha, malapit sa puso. Huwag mo siyang sasaktan. Alagaan mo yung puso niya. Maniwala ka. Hanggang wakas, hanggang matudas ang inyong relasyon. Tama ba yan, Maring Eva? Hallelujah! Maliit lang ako, pero tandaan mo, katabi ng puso to. Okay? Don't hurt my heart. Okay? Cross my heart, okay? Don't hurt my heart because when you hurt it, may pagkalagyan ka. Okay? Tama ba? Oh. Always include in prayer. Lahat po yan, basta't partner mo, alagaan mo. Una, ang partner, dinadalaw. Okay? Pinapakinggan. Pangalawa, ang partner, pinagpipray. Pinagpipray yan. Hindi basta ganun lang. Ipagpipray, susuportahan. At ang pangatlo po, ang partner, sabi ni Pablo, maganda po itong sinasabi dito ni Apostol Pablo, na ang partner in Christ daw, number 3 is, a partner has common goal. I love the word common goal. Okay, number 3 po tayo. Okay. Dito sa common goal, syempre sabi niya, we are partners in spreading the good news. Okay? We are, okay, partner in sharing the same vision or in spreading the good news. Okay, church. Kung ikaw ay 5 years ng cell leader, 5 years ka na may hawak na mga cell group, and sa tingin mo, proven naman ang leadership mo, maaari yan ay mga tanda na may calling ka sa Diyos. At kung meron kang calling sa Diyos, mag-start ka kaya na mag-pioneering nearby. Subukan mo lang. Sa loob ng 2 years. Sa loob ng 2 years, subukan mo lang. Ngayon, kung hindi ka nag-click sa loob ng 2 years, di bumalik ka ulit dito sa simbahan, at least nasubukan mo. Okay? Pass, forever. Forever I'm yours. So, suportahan ko na lang ang gawain ito. Kasi sinubukan ko sa labas, walang nangyari. Pero kung may nangyari in 2 years' time, go ahead. Gawin mo yan. At makikita mo, sasamahan ka ng ating Panginoong Diyos. Okay? Yun po yun eh. Palakpakan po natin ang pagdadong na sa dating Monsignor, okay, Monsignor sa dako ng San Francisco, okay. Si Monsignor, ano pangalan? Monsignor Warren. Ako mismo naniniwala na kung ikaw ay bibili, dalaga ka, may bibilhin ka, si Monsignor Warren ang best buy dito. Yun talaga ang best buy, okay? Okay. Pero siyempre, si Monsignor Warren, yan talaga ang best buy. Ang sunod niyan, si Senior Matel. Yan, mga best buy yan. Okay. Okay. So, ayan. Okay. So, okay. Church, ano pa ba kayo? Baka naman, yun lang naalala nyo, mga adlib-adlib ko, okay? Common goal. Alam nyo, I just thank God na tayo dapat marunong tayo sumunod kung ano yung ginaguide sa atin ng Lord. Si Irene, kasabayan ni Maring Alma, nag-retired na. Lahat ng mga senior citizen na,
dito, pinagre-retire ko na bilang full-time worker. At siya'y pumunta ng Davao para hanapin ang kanyang kapalaran doon. At masaya naman siya nag-iikot, pero sabi ko sa kanya, pumunta ka dito, December 17, ipapadala kita doon sa Iriga, tulungan mo doon si Margo. Mag-mission ka doon. Opo, kuya. Pinahanda ko naman talaga ang sarili ko na wala akong gagawin niya kundi magmumobile na lang ako from one church to another to help every churches na hindi na ako napipressure sa aking sarili. So, makita po natin na hindi po natin isinasantabi yung mga tao na talagang naglingkod sa mahabang panahon pero binibigyan po natin sila ng isang magaan-gaan na paglilingkod at medyo rewardable ang dating sa kanya. Para masabi natin na, wow, this is FishGen, the home of the achievers. I was really blessed nung pumunta ako sa Dubai. Ang galing na kalang intro. Ako na-shock, simple lang. Ano yung intro nila pagbukas? Ano yan? I am, lahat sila nakaganon. Okay. At sabi nila, I am FishGen, found in Savior's heart, going every nation. My vision, my purpose in life, to love God and serve people. My vision is to win souls and make disciples of Christ. My goal is to make to every leaders a leaders of 12 disciples FishGen. I am FishGen, the home of the achievers. Simple lang pero nang inig ako nung binabasa, uy, ganda nito. Intro pa lang. I am FishGen. Tapos everybody, let's celebrate the goodness of God. Being a FishGen people. Now, nakita ko po, ngayon nakabuo talaga ng maraming leaders na si Albert. I just thank God sa buhay ni Albert. Never before nakita ko, ang dami ng qualified na leaders. Maging kay Margo, yung iniwanan ni Margo, nag-take over si Albert, talagang pinorm ang mga tao. Ngayon, nakita ko ang daming leaders sa Abu Dhabi. Okay? So, kailangan lang talaga na talagang ilinaw natin to. Now, church, we are vision. Okay? Tanda natin, we have common goal. Okay? Ang common goal natin is to win souls and make disciples of Christ. And every believer must be a leader of 12 disciples of Christ. Yun po ang ating gustong makita, marating sa ating paglilingkod sa Kanya. Okay? Paglilingkod sa Kanya. So, this year na darating, always remember na ang ating mensahe is, together, we expand. Ang akin, nirarally ngayon, medyo magbabago tayo ng direksyon. I suggest na pag-anniversary, huwag na kayo mag-invite ng mga bago, mga bisita. Kayo-kayo lang. Mas maganda pa yun. Sa umaga kayo-kayo yan, tapos magbigay kayo ng awarding. Yung naka-perfect ng 52 Sundays, bigyan nyo ng 52,000, okay? Okay. Alam niyo, naka-perfect ng 52 Sundays, i-recognize ninyo. Most faithful member. Okay. Walang absent. Bakit? Para maingganyo sila na meron, kahit di man ako cell group leader, kahit wala akong nawiwin, at least ma-perfect ko man lamang ang 52 Sundays. Praise God! May award na ako dito matatanggap. Di ba? O sino siya naka-perfect ng 52 Sundays? Wala kayong absent. Ito. Ikaw? O tuwing nga punta ako, ikaw talagang bumabati dito sa akin eh. Talagang nga. Okay. Mayroon ba dito na perfect niyo ang isang taon? Every Sunday andito kayo? Wala, di ba? 52 lang yon. O dito, may na-perfect ba? Bigyan niya ng award, okay? Subukan nyo sa susunod. Huwag na siya muna dito tumira kung ma-perfect niya. Okay? Okay. Di ba? Yan din natin nakikita. Sa atin lang yan. Sino ang nakabuo ng 12? Gawin natin awarding ang ating tayo-tayo lang. Okay? Wag na, kahit ako, wag nyo na imbitahan. Wala problema sa akin yun.
Kayo-kayo lang, family lang. Tapos magsubuan kayo. Di ba? Kayo-kayo lang. Di ba? Grabe, magbanding kayo. Tapos, pagdating ng hapon, gawin ninyo na pagkakakitaan ninyo. Yung mag-earn kayo. Bakit? Magpakanda kayo ng concert. Parang yung ginagawa natin sa September, Oktoberfest. Gawin ninyo doon sa labas. May ticket sa hapon. Okay? May ticket sa hapon. Tapos kumuha kayo ng mga magagaling talaga tumugtog. May registration para sa anibersaryo ng aming simbahan. Abo, ibang dating noon. Sa umaga, tayo-tayo lang. Magsubuan tayo kung anong magandang subo, si Charon, or naalala ko yung may palaro, nagpalaro doon sa Parañaque sa mga pastor. Kala ko anong laro. Kumuha ng isang piling na saging, yung kulay green na malalaki. Kulay green. Tapos sabi niya, ang qualified lang dito na maglaro ay mga bishop. Wow, first class ito. So, pinaupo kami ni Pastor Villa at ako. Taga-Metodista at ako. Bishop ng Methodist, bishop ng Christian. Katapos mayroon isang nagtatanong sa Bible. Ano saan makikita ang salitang ito na scripture? Sasabihin. Pag hindi po nasagot, kukuha ng saging, isusubo sa kanya. Di masagot yan. Talagang tumakbo ang isip ko, Panginoon. Paano ba itong larong ito? Kailangan maubos yung isang piling. Okay. Nakadalawa na ako, tawan-tawa si Pastor Villa. Pero pag tagal din niya masagot kasi, mas matanda siya sa akin, makakalimutin na. Ayun, nakalima na siya. Nagsalita na siya. Kayo kung itutuloy pa ninyo ito, pero kayo nang sasagot sa doktor, sabi niya. Kayo na doon sasagot sa doktor, kung ano mangyayari sa akin, na-stroke ako dito. Di ba ganyan mga laro? Subuan ng saging. Okay. Di ba? Ang ganda. O pagkatapos noon, hanggang ngayon, buhay pa naman siya, siguro magna-90 na, pag nakikita ako, di siya talaga mapakali. Tawa ng tawa sa isa lamang naming laro na kailanman unforgettable talaga. Yung laro na yan. Isang piling ng saging, magsubuan. Mabuti ko sana katulad ni Master Warren, okay? Iba yun eh, di ba? So, sarapan natin ang ating fellowship, okay? So mga kapatid, hindi po pahirapan because gawin natin kagalakan na mag-expand. Tapos, sa hapon, i-gather ang mga branches ninyo. At sarap tingnan yan. Recognition. O kahit kasama ang branches dito, sa umaga. Di ba? As long as nakikita natin na nag-i-expand tayo, maganda po yan. And then last, a partner never give up. A real partner never give up until Christ return. Tingnan mo ngayon katabi mo, kung kailan ang plano niyang umalis dito. Sabi mo sa kanya, may plano ka bang umalis na dito? Kailan yan? Okay. Sabi sa Bible, never give up eh. Hindi ako mag-give up. Hindi ako, hanggat sa hindi nalulubos ang plano ng Diyos sa atin. Alam niyo po, I just thank God sa benepisyo ng pagiging honest at pagiging faithful mo sa mga mentor mo. Halimbawa, ako po ay mayroon doktor, si Dr. Dalisay. 27 years old pa lang ako, doktor ko na siya. Next month, magsi-66 na ako, doktor ko pa rin siya. Alam niya ang record ko. At sinasabi niya, ito lang ang babantayan mo lagi. Alam mo, kung hindi kay Dr. Dalisay, matagal na siguro akong patay. Pero mayroon isang ever faithful na hindi ko pinapakawalan sa buong buhay ko. Ang sample ay si Oda at saka si Pastor Vidal. Gaano na sila katagal na magkasama kami.
Naroroon, may mga samaan ng loob, may mga hidwaan, may mga hindi minsan pagkakaunawaan, pero ando doon yung support, doon yung loyalty, na makikita natin buong buo ang takbo, ang suporta sa isa't isa. This is the reason why meron kang peace of mind, meron paglago ang gawain, at makikita mo doon na bubuo ang plano ng Diyos kasi bawat isa sa atin, sadyang may nilaan ang Diyos na mag-aalaga sa iyo, na maaalagaan ka hanggang sa pagdating niya na hindi ka mapapariwara sa buhay mo. Paalaga ka. You know talagang reality dyan. A man na may accountability. Pero kung palipat-lipat ka, feeling mo lang okay ka. Pero ang totoo talaga, hindi na okay. Bakit? Hindi ka na-diagnose ng properly kung ano talaga ang reality ng buhay mo. Ang mahalaga yung kilala ka, naunawaan ka, at alam mo ang kanyang pagkatao. Ako, kung meron man higit na nakakaalam sa akin, buhay, walang iba kundi ang aking asawa. Higit sa lahat. Pangalawa, walang nakakaalam ng higit sa lahat ng buhay ko kundi ang aking mga anak. Kung ano ang sasabihin ng mga anak ko, yun. Walang problema. Yun talaga yun. At alam ng mga anak ko kung sino ang authority sa pamilya namin. Alam nila na kung si mama magsasalita, pwede pa yung maayos. Pero pag si Papa nagbigay na ng word, final yan. Final. Alam nila kung sino ang may authority. Now, church, I suggest being partner in Christ. Mahalin ninyo ang inyong simbahan. Mahalin ninyo ang inyong pastor. Guide mo. At yung mga gustong magpastor, mahalin ninyo ang inyong calling. Huwag ninyong ibabaliwala. At kung may desire kayo magpastor, dahil partner tayo sa gawain ng Panginoon, tularan ninyo ang pagsunod ko sa Panginoon. Tularan. I have all the reason na magpahinga na. Meron naman akong bahay, may sasakyan naman. Kahit paano, meron naman pera. Ang mga anak ko lahat na ay nagtapos sa pag-aaral. So I have all the reason na mag-retire. Pero hindi. Nirenew ko pa ang aking commitment, ang aking vow. Sabi nga ng huling sinabi sa akin ng asawa ko, Papa, bakit ka pa nag-i-invest na magtayo pa ng mga simbahan? Bakit ka pa mag-i-invest na tuduhan pa, lakihan pa ang gawain? Matanda na tayo. At kung meron man tayong kaunting natitirang pag-aari, ipagbili na natin at i-enjoy na natin. Nakapag-serve na tayo sa Kanya. Sabi ko sa asawa ko, Ma, hindi kasi yung aking kaligayahan. Hindi ako masaya doon. Palagay natin, pinagbili natin yung bahay natin. Yun lang naman yung pag-aari natin at yung namana ko sa aking mga magulang. Ipagbili natin, in-enjoy natin. After 3 years na ubos, bubuhayin pala tayo ng Panginoon hanggang 90. 90 years old ka, bubuhayin. So 20 years ka na palipat-lipat sa ibang tao. Do you think kaya mong mabuhay ng ganon? Baka wala pa 1 taong patay ka na. Ikaw pa na ayaw mong makikisama sa iba. Alam niyo ho, yung kagalakan nyo ngayon, yung kaligayahan mo sa Panginoon, yun na yun talaga ang kaligayahan mo. Pagbutihin mo na lang yan at pagyamanin. Time will come, makikita mo. Sasabihin mo, ang sarap palang mabuhay sa Panginoon. Ang sarap palang. Okay? Grabe po ang mabuhay kay Lord. Yun ang sinasabi ni Pablo that I may know Him. Gusto ko makilala siya ng lubusan, pati yung kapangyarihan na bumuhay sa kanya sa mga patay. That I may know Him sa kanya pagsunod. Bakit kaya niyang sumunod ng sadsaran? Kaya niyang sumunod ng tuloy-tuloy na walang give up.
Kaya niyang sumunod kahit nasasaktan. Kaya niyang sumunod. Bakit? Meron siyang commitment eh. Tapos andun ang kanyang kaligayahan eh. Ang mabigat sa atin kung ang ating kaligayahan nasa material na bagay. Ang mabigat sa atin kung ang ating kaligayahan ay sa mga bagay na mga pansamantala lang. Kasi yun talaga ay nagbabago. Yun talaga ay nawawala. At yun talaga ay napakahirap habulin. Pero sa aking closing, bilang mga real partners in Christ, sabi nga po, yung bahay, nawawala yan. Yung pera, nawawala din yan. Sasakyan, nawawala yan. Ano ba talaga ang totoong kayamanan at totoong kaligayahan sa buhay? Sa akin po nakita, isa lang. Relationship. Pag na-build ang maayos na relasyon, nakuha mo na ang kahulugan ng buhay. Pwede mo bang hawakan ng kamay ang iyong asawa kung katabi mo, ang iyong kaibigan, at sabihin mo, friends tayo forever. At partner tayo forever. Relationship talaga eh. Huwag niyong sisirain ang relationship. Master, alam mo, ang kapatid nito, di nyo lang alam, napaka-faithful nito. Grabe ang faithful nito. Kaya, kung sakali, dito siya nakasumpong ng karelasyon niya, ano masasabi mo doon, Master? Amen. Naman yung disciple yan ni Ipoy, bata pa si Ipoy, sinundan niya si Ipoy hanggang dito. Inisnap nga niya ako eh. Eba ito, kung ma-in love. Sagad to the bones. Di nyo lang alam, mamahaling uring tao ito sa ibabaw ng lupa. Di ba, Kuya Mike? Nanay niya, prayer warrior ng church. Tatay niya, na-born again na rin. Dati si Mayor ang tawag doon. Pagkagaling sa simbahan, harap na niya, mga kainuman na niya. Tapos paglasing na, nagsishare siya ng Word of God. Walang naniniwala sa kanya. Pero ngayon, marami siyang nadala. Si Ka Jimmy, na matalik na kaibigan ni Leslie, tatay nito ang nakapagdala. Grabe. Ganyan yan. Kung kaya ng tatay niya magdala ng mga tipong Ka Jimmy, si Mike doble pa ang bangis kay kaya ni Jimmy makapagdala rito. So, let us build our relationship. Okay ba sa inyo? Okay? Sabihin mo sa katabi mo, sana magtagal tayo hanggang wakas. Hanggang matudas. Okay. Andiyan pa ba kayo? Meron ba kayo na-get? Meron ba kayo nakuha? Partners? Partner niyo ba ako? Hindi mo, natutuwa ko. Si Ruel andi dito. Alam mo ba si Ruel? Children Ministry. Song leader na yan. Ang tindi ng faithfulness niyan si Ruel. Hanggang ngayon, hindi po yun nagbabackslide. Tama ba, Ruel? Siguro, Ruel,
naranasan mo ang hagupit ng Diyos sa buhay mo dahil pinili ka ng Diyos mula pa sa pagkabata mo. Nabuhay ka bilang isang Kristiyano. Ngunit nung ikaw ay tumalikod sa Kanya, doon ka tinamaan ng matinding pagsubok sa buhay. Kaya, tama lang yan para sa iyo. Dahil natuto ka. Kung ayaw mo matuto, gusto mo pang ipagpatuloy yon, sige, tuloy mo ulit. Para muli mong matikman ang hagupit ng buhay. Tatay ako. At hindi ako po pwede mag-sermon sa inyo ng mga bagay. Lalo na sa mga kilala ko na hindi ko kayo i-straighten. We are partners in Christ. Pwede ba makipag-partner ang demonyo kay Kristo? Never. Always remember, ang partner may common heart, may one heart, one mind, one vision, one direction, and one goal. Dahil magkakapartner tayo. Maaaring magkita tayo next year na. Malamang magkikita tayo. Loob ng Panginoon, di pa siya dumating. Baka mga Mayo na. O Abril. Pero uululubos-lubusin ko na itong pagkakataong ito. Ayusin ninyo ang pakikipag-partner nyo kay Kristo. Huwag nyo siyang sasaktan. Huwag nyo sasaktan siya. Pasayahin nyo siya sa buhay. At magiging masaya din yung kapartner natin dito. Always remember, the best investment sa buhay, relationship. Relationship. Hawakan nyo nga ng kamay yung katabi nyo ng mahigpit na kamay. Hayaan mong madama ka niya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayong lahat tumayo. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig na darama ay langit. Sa bisig mo, Panginoon, kailanman iko'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, darama ay langit. O Panginoon, kailanman iko'y pagpapalit. Pwede ho po bang ipag-pray ang katabi mo? Sabihin mo sa kanya, mahalaga ka pala sa akin. Mahalagahan mo rin ako.
Come on, let's pray for one another. Yes. Kung pagkatapos mo ipag-pray ang katabi mo, kung merong taong gusto mong ipag-pray na nandito, puntahan mo siya. O merong tao nandito na hindi maayos ang relasyon ninyo, kailangan ka humingi ng tawad, puntahan mo siya. Makipag-reconcile ka. Yan ang pinakamagandang regalo sa Kapaskuhang ito. Yes, God. Pwede nyo puntahan. Pwede mo ipag-pray. Try to connect. Mahalaga nakakonect ka. Nararamdaman ko po ang banal na Espiritu Santo na gumagalaw sa ating kalagitnaan. At ito na po ang magandang pagkakataon. Yes. Para muling maiayos yung mga nasirang mga tulay. Maiugnay ang mga nasirang mga tulay. Come on, come on. Hallelujah. Hallelujah. Meron ho tayong mga VIP ngayon. Si Melanie Midel, si Kitch Nino Ariglado, si Mares Longdri. Yung pong tatlo na first time po kayo,
Gusto ko pong ipag-pray kayo at i-bless lang. Sino po yan? Lumapit po kayo dito sa harapan. Samahan niyo po. Okay. Lahat po ng first time. Okay. Sige, Nini. Sige, pahaba lang po tayo. Thank you, Lord. Nini, kaya po ganito si Bishop. Kasi tatay po siya at di po siya pwedeng maglihim sa kanyang mga anak. At ang aking pong desire na pagdating na panahon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pwede nyo bang una ang ino-offer namin si Kristo pumasok sa puso. Maghari, okay, sa buhay nyo. Pwede nyo pong ulitin ang panalangin ito bago ko kayo ipag-pray. Ulitin nyo lang pagkatapos ko. Panginoong Sus, maraming salamat po na minahal mo ako ng lubos. Binigay mo buhay mo para buhay ko ay mabago. Panginoong Sus, dakila po ang iyong pag-ibig. Kinikilala ko po ito. Isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon ng buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po magpipray sa inyo. Palakpakan po natin. Pagpipray ko po kayo. Lord, bless mo po itong aming mga first time. Ang iba sa kanila maaaring mga estudyante, may mga pangarap sa buhay. Ang iba sa kanila maaaring may mga pinagdadaanan. Iba sa kanila maaaring tumakas lamang sa kanilang pamilya para makarating dito. But I pray, bless mo po sila for your own glory. In Jesus' name.